So our passage this morning is from 1 Corinthians chapter 9, verse 19 to 23. So, yun po ay verse 19 to 23. 1 Corinthians chapter 9, verse 19 to 23. Diyan na po ba lahat? Amen. So, basahin po natin ito ng sabay-sabay upang ma-retain sa ating isip ang passage po na ating pong pag-aaralan sa umagang ito. 1 Corinthians chapter 9, verse 19 to 23. Ready now? Begin. For though I am free from all, I have made myself a servant to all, that I might win more of them. To the Jews, I became as a Jew, in order to win Jews. To those under the law, I became as one under the law, though not being myself under the law, that I might win those under the law. To those outside the law, I became as one outside the law, not being outside the law of God, but under the law of Christ, that I might win those outside the law. To the weak, I became weak, that I might win the weak. I have become all things to all people, that by all means I might save some. I do it all for the sake of the gospel, that I may share with them in its blessings. Tayo po ay manalangin. Manaming Diyos, na dakila sa lahat, sa umaga pong ito. Tunay nga po, Panginoon, kung po ay lumalapit sa iyo, lumipot po pakumbaba, humihingi po ng kapatawaran sa aming pong mga kasalanan, nagawa sa iyong harapan, Panginoon. Tunay nga na kung mga kasalanan ito ay magiging hadlang, Panginoon, sa aming pagpupuri, pakikinig na iyong mga salita, tawarin mo na po kami, Panginoon, linisin mo po kami ng iyong banal na dugo, at ibigay mo po sa amin ang katuwiran ng Panginoong Jesucristo. At tunay nga po, Panginoon, dalangin po namin, bukas na po ang iyong mga salita sa amin pong kalagitnaan. Ikaw na po, Panginoon, ang magbigay nawa sa amin ng makalangit na karunungan sa amin pong pag-aalay ng mga salita. Tunay nga po, Panginoon, matuto kami sa iyong mga salita. Hindi lang namin ito matutunan, Panginoon, kundi i-apply din namin ito, Panginoon, sa aming mga personal na buhay upang maging kagamit-gamit, Panginoon, sa paglilingkuran sa iyo. Salamat po, Panginoon. Ikaw na po ang manguna sa amin. Ito na po ang aming panalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Salamat po sa Panginoon. Last week ay napag-usapan po natin ang patungkol sa puso na mayroon ng Panginoong Jesucristo para sa mga taong naliligaw ng landas at na tumutukoy po sa mga hindi mananampalataya. At nakita natin ang tatlong katotohanan na patungkol sa ministry evangelism. Ito ay nabanggit ni Brother Jomel kanina na ang ministry evangelism, it is the very heart of the ministry and of the Lord Jesus Christ. At gaya ni Pastor Clark, ako rin po ay naniniwala that the ministry of evangelism is the closest thing or form of worship sa puso po ng Panginoon. At because we are called into the church not to be a burden, but to be a builders or laborers in the ministry. Kaya ang ating pangalawang puntos, last week sa ating part 1 ng Bring Them In and Send Them Out, ay the ministry of evangelism calls for laborers. Tayo ay tinawag ng Panginoon to fulfill our mission. Na tayo ay hindi magpo-point ng iba para gawin yung mga bagay na kaya naman nating gawin. Dahil kung ikaw ay tunay na mananampalataya, it is not enough for you na ikaw ay naligtas lamang at isa ka doon sa tinatawag na simba, uwi. Hindi lamang tayo tinawag ng Panginoon sa kaligtasan, kundi tayo po ay tinawag ng Panginoon sa specific na mga ministeryo. At pangatlo, the ministry of evangelism begins with prayer. That before we do the action, we must pray that God enable us to do the work. Yan po ang tatlong bagay na ating natutunan nung nakaraan sa part 1 ng ating team, Bring Them In and Send Them Out. Nakita natin ang compassion ng Panginoong Hesus na dapat tayo din pong mga mananampalataya ay merong compassion sa mga taong hindi mananampalataya at hindi pa nakakilala sa Panginoong Hesus. That is the part 1. And today, we will talk about the part 2 of our team, Bring Them In and Send Them Out. So sa part 1, ay nakita natin kung paanong nakikita ng Panginoong Hesus ang mga taong hindi mananampalataya. Sa umagang ito, ay titingnan naman natin ang puso ng one of the greatest missionary na ginamit ng Panginoon upang ang Ebanghelyo ay makarating sa mga kagaya po nating mga hintil. At tatalakayin po natin sa umagang ito ay ang tungkol sa puso na meron si Apostol Pablo para sa mga taong naliligaw ng landas. O para sa mga taong hindi mananampalataya.
And just before we go to our topic this morning, gusto ko po munang kilalanin natin, sino nga ba itong si Apostol Pablo at paano siyang naging apostol ng Panginoon at ano ang kanyang buhay bago siya iniligtas ng Panginoon. Although, alam naman natin na ang buhay ni Apostol Pablo ay napag-aralan na natin noong nakaraang taon, yung patungkol sa preaching ni Pastor, patungkol sa The Life of Apostle Paul. Siya ay naging tanyag sa buong mundo bago siya maging mananampalataya. Sapagkat siyang nangunguna sa pag-uusig ng mga mananampalataya. At kung pag-uusapan po natin ang pang-uusig na kanyang ginagawa ay kukulangin po ang ating oras kung atin pong iisa-isahin. Sapagkat siya ay mamamatay tao at hindi lamang pinagpapatay niya yung mga tao, kundi ang kanyang mga pinagpapapatay ay yung mga mananampalataya. At si Apostol Pablo ay nagkaroon siya ng pagkakataon na puntahan ang mga mananampalataya sa lugar ng Damascus kung saan gusto niyang pagpapatayin ang mga mananampalataya na doon sa lugar na yon ay nagtatago. Ngunit sa kanyang pagpunta doon, sa kanyang madilim na pamumuhay, nagbigay ng liwanag ang Panginoong Jesucristo. Nagkaroon siya ng encounter sa Panginoon nung siya ay papunta ng Damascus. At yun nga ay tinatawag na yung encounter ni Paul sa Panginoon ay yung kanyang road to Damascus na naging turning point ng kanyang buhay. At pagkatapos ng encounter niya sa Panginoon, siya ay nagpursige, hindi para pumatay pa ng mga mananampalataya, kundi hanapin at iwin ang mga hindi mananampalataya. At titingnan po natin sa umagang ito ang kapamaraanan at pag-ibig ni Apostol Pablo sa mga hindi mananampalataya na meron din dapat po tayo. So, basahin po natin nasa screen. So, basahin po natin. Ready? Begin. Because the gospel is free, believers must willingly surrender personal freedom and adapt to others in order to win them to Christ. So sabi diyan, ano po ang magiging layunin ng ating pag-aaral sa umagang ito? Dahil tayo ay naniniwala na ang gospel, it is very essential for us, sa ating pong mga mananampalataya. Sa ating pag-aaral sa umagang ito ay hahamunin tayo to surrender our personal freedom in order to win them. Sino po yung them na yan? Mga unbeliever. Para sila ay mabahagihan natin ang salita ng Panginoon at mawin natin ang kanilang mga kaluluwa para sa Panginoon. For our main idea, sa umaga pong ito, basahin po natin ang sabay-sabay. Ready? Begin. True freedom in Christ is proven not by claiming rights, but by laying them down so that no one is hindered from hearing the gospel. Sabi diyan, ang tunay na kalayaan kay Kristo ay hindi mapapatunayan not by claiming the rights, but laying them down upang walang maging hindrances sa mga taong babahagihan po natin ang salita ng Panginoon. Ngayon po ay titingnan natin ang tatlong katotohanan mula sa talata na atin pong pag-aaralan sa 1 Corinthians chapter 9, verse 19 to 23. So, basahin po muna natin yung verse 19 ng sabay-sabay. Ready? Begin. For though I am free from all, I have made myself a servant to all, that I may win more of them. So, una po nating makikita ang katotohanan sa talata ng verse 19. Una nating makikita, Christian freedom must use in service. Christian freedom must use in service. Ang ating kalayaan bilang mga mananampalataya ay dapat natin gamitin sa paglilingkuran. So, Paul limits his own rights and uses his freedom to win more for Christ. Ano po yung ginawa ni Apostol Pablo na makikita natin dito sa verse 19? Sabi diyan, Paul limits his own rights and uses his freedom to win more for Christ. Sabi niya sa verse 18, sabi niya dito, what then is my reward? That in my preaching, I may present the gospel free of charge so as not make full use of my right in the gospel. Kanyang ibinaba yung kanyang rights, nilimitahan niya yung kanyang rights bilang apostol ng Panginoon at ginamit niya yung kanyang freedom sa paglilingkuran. Kaya sabi niya dito sa verse 19,
For though I am free from all, I have made myself a servant to all, that I might win more of them. Nilimitahan ni Apostol Pablo ang kanyang sariling karapatan upang maging servant sa lahat. That is the heart of Apostle Paul for the lost. Hindi lamang compassion po ang makikita natin na meron si Apostol Pablo para sa hindi mga mananampalataya, kundi makikita din po natin ang kanyang humility upang ang iba ay ma-reach ng gospel. Makikita natin ang pagpapakumbaba na meron si Apostol Pablo. Nung sinabi niya na siya ay free, hindi po ito tumutukoy sa kalayaan na meron siyang kalayaan na gawin ang lahat ng bagay na gusto niyang gawin. Dahil si Apostol Pablo ay nabubuhay na po para kay Kristo. Kaya nasabi niyang siya ay free sapagkat siya ay free in Christ. Free na mangaral ng salita ng Panginoon sa lahat ng tao. Free na mangaral ng mabuting balita ng kaligtasan. Pero kung titingnan natin ang ating mga sarili at uusasahin po natin ang sitwasyon na meron tayo, hindi pwede, kung titingnan natin ang ibang bansa, ay hindi po pwede ang Christianity. Merong mga bansa na ipinagbabawal po yung Christianity. Pangaral ng Ebanghelyo, bawal nilang banggitin. Even mismo yung pangalan ng Panginoong Jesus. Pero sa kabila nun, there are many Christians na nagpupursige na ipangaral ng mabuting balita sa kabila ng may mga balakid. They are choosing to share the gospel kahit buhay pa nila ang kapalit. Pero kung titingnan natin ang ating mga sarili, tayo inilagay ng Panginoon sa lugar ng Pilipinas. Tayo mga Pinoy. At alam naman natin na dito sa lugar natin ay meron kang kalayaan na magbahagi ng salita ng Panginoon. Sa lugar natin, kapag ikaw ay magbabahagi ng salita ng Panginoon, walang nakatutok sa iyong Armalite. Hindi kagaya sa ibang bansa na sa kanilang pagtitipon, worship service, ganitong setup, ay sila ay pinapasok mismo sa simbahan at pinagbababaril. Dahil bawal ang Kristyanismo. Pero sa atin po, mga mananampalataya, meron tayong kalayaang magtipon, meron tayong kalayaang magbahagi ng salita ng Panginoon. Pero nagagawa ba natin? Kaya sabi diyan sa unang puntos, Christian freedom must use in service. At kung kine-claim mo na ikaw ay isang tunay na Kristiyano, gamitin mo ang iyong kalayaan upang magbahagi ng mabuting balita ng kaligtasan sa mga taong nangangailangan. Sabi nga last week sa preaching, ay naandun dapat ang ating urgency to share the gospel because the harvest is plentiful. So meron po ako naalala na kasabihan ng mga matatanda nung sinauna. So marahil mga may edad na dito ay naririnig na yun sa kanilang mga magulang, sa kanilang lola. So sa mga kabataan ay hindi ko alam kung naririnig nyo pa ito. Dati, minsan ako'y nananadya sa aking lola. Sapagkat ang aking pong lola ay lagi kong kababag, kapag kayo ay mag-uutos sa akin ay sinasadya akong hindi sundin. At dahil hindi ko sinusunod, ang dami agad na nasasabi ng aking lola. At isa sa mga marahil palasak na sa ating tenga, ang salitang ito, nung sinabi sa akin ng aking lola, ikaw nga ay huwag tumandang paurong. So yan po ay atin palagi naririnig sa ating mga magulang. At minsan, nung pinag-aaralan ko po ang passage na akin pong ipipreach ngayong araw na ito, pumasok po sa aking isip na bakit hindi ko kaya i-apply ang kasabihang iyon sa aking buhay pananampalataya. Kasi sinasabi ng mga matatanda sa atin na gusto nila na maging practical tayo sa buhay. Dahil tayo tumatanda, nagkakaroon tayo ng maraming responsibilidad. Pero na-realize ko, mananampalataya ako at tumatanda ako sa iglesia.
Kaya't nagkaroon po ako ng pagmumuni-muni at tinanong ko ang aking sarili. Ako ba ay tumatanda bilang ako ba ay tumatandang mananampalataya na pasulong o paurong? Kung dati ay tinatawanan lamang natin yung kasabihang iyon na ikaw nga ay huwag tumandang paurong. Pero kung yan pong kasabihang iyan ay nangyayari sa iyong buhay, kapatid, mahiya ka. At dapat mo ding ma-realize na tumatanda ka sa iglesia at meron ding ibinigay ang Panginoon na hindi naman mga responsibilidad, kundi pribilehiyo na paglingkuran ng Panginoon. To share the gospel. Tumatanda ka bilang mananampalataya at dapat alam mo na dahil ikaw ay tumatanda, dapat ka ring mag-mature spiritually. Hindi ka dapat tumatandang paurong sa loob ng iglesia. Kaya mga kapatid, we must have compassion and humility to serve others in order for us to win them. Ang sabi po niya sa ating practical application. Basahin po natin sabay-sabay. Ready now? Begin. We must have compassion and humility to serve others in order for us to win them. Magkaroon po tayo ng pag-ibig at pagpapakumbaba at magpagamit sa Panginoon na tayo ay maging daluyan ng pagpapala sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Kanya. Huwag tayong tumanda bilang mga mananampalataya na paurong. Una, Christian freedom was used in service. Ang ating kalayaan bilang mga mananampalataya ay dapat nating gamitin sa paglilingkuran. At pangalawa, nating makikita sa talata natin pag-aaralan, adapting without compromising. Adapting without compromising. So, titingnan natin kung ano nga ba ang nilalaman ng verse 20 to verse 22 to 22a. So, basahin po natin yung verse 20 to 22a. Buksan niyo po ang inyong mga Biblia. Basahin po natin ang verse 20 to 22a. Ready now? Begin. To the Jews, I became as a Jew in order to win Jews. To those under the law, I became as one under the law, though not being myself under the law, that I might win those under the law. To those outside the law, I became as one outside the law, not being outside the law of God, but under the law of Christ, that I might win those under the law. The weak, I became weak. I have become all things to all people, that by all means I might save some. I do it all for the sake of the... So ito po ba yan? Nasa screen natin yung ating passage na atin po binasa. So sabi diyan, to the Jews, I became as a Jew in order to win the Jews. To those under the law, I became as one under the law, though not being myself under the law, that I might win those under the law. To those outside the law, I became as one outside the law, not being outside the law of God, but under the law of Christ, that I might win those outside the law. To the weak, I became weak, that I might win the weak. So, ito po yung kapamaraanan na ginawa ni Apostol Pablo na kanina na sinabi dito sa verse 19. Nung sinabi niya na, I became a servant to all. At ito ang kanyang ginawa to win them. Sabi niya dyan, to the Jews, I became as a Jew in order to win them. Kung ating susuriin ang pamumuhay na meron ng Hudyo sa New Testament, sila po ay nabubuhay under the Mosaic law. Dahil sila po ay naniniwala na ang pagsunod sa batas, yun po ang makakapagligtas sa kanila. At hindi po sila naniniwala sa Panginoong Jesus. Kaya ano pong ginagawa ng Hudyo in the New Testament? Sila po, doon sa New Testament ay sumusunod pa rin doon sa Old Testament law.
na kanilang pinaniniwalaan na yun po ang makakapagligtas sa kanila. Pero alam naman natin na nung dumating po ang Panginoong Hesus, we are not under the law, but we are now under the grace of our Lord Jesus Christ. Kaya ano pong ginawa ni Apostol Pablo upang mawin niya yung mga Jews? Sabi niya dyan, to the Jews, I became as a Jew in order to win the Jew. Siya ay namuhay bilang isang Hudyo. Although si Paul ay isa naman talagang Hudyo, pero dahil siya ay nabubuhay under the grace of the Lord Jesus Christ, siya ay namuhay na para bang isang Hudyo. Pero sa kanyang pamumuhay bilang isang Hudyo, hindi naalis sa kanya at nilagyan niya ng limitasyon ang kanyang pagiging Hudyo, pagaya sa mga Hudyo na kanyang gustong i-reach out. Wala po siyang nilabag na moral law ng Panginoon nung sinabi niya na, to the Jews, I became as a Jew. Kundi ipinakita niya ang pamumuhay bilang mananampalataya, tagasunod ng Panginoong Hesus doon sa mga Hudyo na kanyang gustong bahagian ng salita ng Panginoon. Dahil meron siyang layunin na maakay ang mga Hudyo patungo doon sa tunay na kaligtasan. Kaya sabi niya dyan, to the Jews, I became as a Jew in order to win Jews. Sabi pa niya dyan, to those under the law, I became as one under the law, though not being myself under the law, that I might win those under the law. Ito pong sinabi ni Apostol Pablo, na those under the law, maaaring ito po ay tumutukoy pa rin sa mga Hudyo. Na sila ay under nga ng Mosaic Law dahil sa paniniwala na ang pagsunod sa batas yun ang makakapagligtas sa kanila. Kaya nung sabi niya ni Apostol Pablo, though not being myself under the law. Siya ay namumuhay na parang Hudyo, subalit alam niya ang kanyang limitasyon sa pamumuhay bilang isang Hudyo. Ano pa? Sinabi pa ni Apostol Pablo, to those outside the law, I became as one outside the law. Not being outside the law of God, but under the law of Christ, that I might win those outside the law. Sino po yung tinutukoy ni Apostol Pablo na those outside the law? Yun po ay tumutukoy sa mga Hintil, sa mga Gentiles. At si Pablo po ay namuhay bilang isang Hintil. But again, Paul didn't violate the law of God or committing sin with the Gentiles. But he is exercising his faith, living like a Gentiles in order to win them. Ano pa? Sabi niya dyan, to the weak, I became weak that I might win the weak. Ito pong weak na tinutukoy dito ni Apostol Pablo, marami pong mga scholars nag-aaral ng salita ng Panginoon, nagtatalo patungkol sa interpretasyon kung sino yung mga weak na tinukoy ni Apostol Pablo. Yung isang panig, naniniwala sila na itong weak po dito sa passage ng 1 Corinthians 9, verse 19 to 23, ay ito po ay tumutukoy sa mga unbeliever. Naniniwala sila na ito ay mga unbeliever. Pero kung ating iisipin, hindi po pwedeng maging mamuhay si Apostol Pablo na kagaya ng mga hindi mananampalataya. Nagagawa siya ng mga kasalanan, makikisalamuha at gagawin niya ang mga ginagawa ng mga makasalanan. Kaya ano po yung isang panig ng mga scholars pananaw nila patungkol dito sa week na ito. Naniniwala po sila na yung week sa sinabi dito ni Apostol Pablo in 1 Corinthians chapter 9, ito po ay tumutukoy sa mga mananampalataya. Weak in faith. Sapagkat kung titingnan po natin, at
uusisain po natin ang context kung saan isinulat ni Apostol Pablo ang talatang iyan, makikita natin na ang mga mananampalataya sa lugar ng Corinto, sila ay mahihina sa pananampalataya. Kaya sabi niya dyan, to the weak, I became weak, that I might win the weak. Hindi siya pinanghinaan ng pananampalataya, kundi nagpakita siya ng care doon sa mga taong nanghihina sa kanilang buhay pananampalataya. At ano po ang ating titingnan sa umagang ito patungkol sa ating second point? Si Paul ay siya ay namuhay ng iba't ibang klaseng pamumuhay para maiwin niya ang iba't ibang klaseng tao. Pero ano po ang point sa message na ito? Basahin po natin ang nasa screen. Ready now? Begin. Paul did not change his message, but he adjusted his methods. The gospel remained the same. His approach changed depending on the audience. Nakita natin na si Apostol Pablo ay namuhay ng iba't ibang klaseng pamumuhay. He became a servant to all kinds of people. Pero sa kanyang pamumuhay, ng uri ng pamumuhay ng ang gusto niyang i-adapt, ay yun ang kanyang binago. Kung siya ay makikitungo sa mga Hudyo, ang kanyang sarili ay gagawin niya ding Hudyo. Makikitungo siya bilang Hudyo. Kung ang kanyang audience ay Gentiles o Hentil, siya ay makikitungo na para siyang isang Hentil. Pero sa kanyang pakikitungo, hindi po nagbabago ang message na kanyang gustong ibahagi sa iba't ibang klase ng tao. Hindi po nagbabago ang salita ng Panginoon na kanyang ibinabahagi sa iba't ibang klase ng tao. Ano lang po yung nagbabago? Yung lamang kanyang kapamaraanan ang nagbabago depende sa kanyang audience. At mga kapatid, kagaya ni Apostol Pablo, you cannot preach the gospel sa paraan na ang sasabihin mo lamang ay yung gustong marinig ng iyong kausap. Sapagkat yan ay napakadelikado. Meron ako nabasa sa social media, sabi doon, sugar-coated preaching might lead people to hell. Kaya ang pangalan ng salita ng Panginoon, ito po ay napakadelikado. Baka nag-share ka ng gospel, at ang gospel na sineshare mo, ay hindi nagsasabi ng katotohanan tungkol sa dapat mong ibahagi, tungkol sa Diyos, sa tao, sa kasalanan, sa kamatayan, tungkol sa buhay ng Panginoong Jesucristo, tungkol sa kanyang naging kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo upang maging tagapagligtas, tungkol sa kanyang muling pagkabuhay, tungkol sa response na dapat meron ng isang tao para pananampalataya at pagtaligod sa kasalanan, at ang pangako ng Panginoon na buhay na walang hanggan. Kung wala ang mga katotohanan iyan sa pangaral mo ng salita ng Panginoon, hindi mo inaakay ang taong iyan palapit sa Panginoon. Kung sinasabi mo sa iyong pangaral ng salita ng Panginoon, huwag kang mag-alala, sapagkat ikaw ay mahal ng Diyos dahil ang Diyos ay pag-ibig. Hindi ka niya papabayaan na ikaw ay dalhin niya sa impyerno. Yan ay delikado, mga kapatid. Maaring maganda sa pandinig, pero ang katotohanan ay hindi mo dinadala ang tao papalapit sa Panginoon, kundi inililid mo pa ang taong iyon patungo sa impyerno. Kahit mag-iingat po kayo dyan sa labas, na nagbibigay ng mga tracts, sasabihin, sumanib kayo sa aming relihiyon, at ikaw ay maliligtas.
Hindi po ganyan ang pamamaraan na itinuro sa atin ng salita ng Panginoon. Nakita natin kung paano ginawa ni Apostol Pablo ang mga pamaraanang ito para maibahagi niya ang katotohanan ng salita ng Panginoon. Hindi sa pamamagitan ng mabubulaklak na salita. Dahil sinabi diyan ni Apostol Pablo na, to the Jew, I became as a Jew. To those under the law, I became as one under the law. To those outside the law, I became as one outside the law. And to the weak, I became weak in order to win them. Atin pong tatandaan na as we share the gospel, tayo ay makikisalimuha sa kanila, not just to adapt kung ano yung klase ng uri ng kanilang pamumuhay, kundi tayo ay maglalagay din ng limitasyon sa klase ng pamumuhay na ating i-adapt dahil tayo ay mga mananampalataya. Hindi pwede na para maiwin mo ang isang tao, hindi pwede na para maiwin mo yung isang unbeliever, ay gagawa ka din ng kasalanan at mga makamundong gawain. Mali po yun mga kapatid. Sapagkat hindi yun ang uri o klase ng pag-reach out na gustong sabihin sa atin ng Panginoon. Meron akong kilala na pastor na ang pastor na ito, para siya ay makapag-akay ng mga kaluluwa, gumagawa siya ng makamundong gawain. Ano yun? Pag-ML. At dahil merong wifi sa church, madali ang signal, dun pa mismo sa church naglalaro. Pero nung time na yon, nagkaroon ng pagbabago doon sa church na yon. Napalitan ngayon ng pastor. Umalis yung pastor, nakapag-akay ng napakaraming kabataan dahil sa pag-ML. Ngunit yung pastor na pumalit, alam niya na ang gawain iyon ay mali at makamundong gawain. Kaya anong ginawa niya? Hindi niya tinolerate yung mga ganong gawain. At anong nangyari po sa mga madaming kabataan na naakay ng naunang pastor? Sila po ay nag-alisan. Sapagkat mali po ang pamamaraan na ginamit para sila ay i-reach out. Hindi porket i-adapt natin ang klase ng pamumuhay na meron ng ibang tao, ay hindi na tayo maglalagay ng limitation and boundaries sa ating mga sarili. Kagaya ni Apostol Pablo, tayo ay mag-set ng boundaries and limitations upang hindi natin ma-violate ang Panginoon. At magkaroon tayo ng maayos na kaunawaan. Magkaroon ng maayos na kaunawaan ng mga tao na ating aakayin para sa Panginoon at tungkol sa buhay pananampalataya. At mga kapatid, for our practical application sa ating second point, basahin po natin ang sabay-sabay. Ready now? Begin. We must learn how to communicate the gospel in ways people can understand without watering it down or altering its truth. Dapat tayo ay marunong mag-adjust sa paraan na mauunawaan nila ang tunay na kaligtasan. Sa paraan na matatanggap nila ang katotohanan ng salita ng Panginoon. At lagi po nating tatandaan na hindi salita ng Panginoon ang ating i-adjust para lamang maibahagi sa kanila ang mabuting balita ng kaligtasan. Tayo po ang mag-a-adjust, ang ating pamamaraan ang mag-a-adjust as we preach the gospel. Pero hindi po salita ng Panginoon ang ating i-a-adjust para lamang tayo makapag-akay ng mga kaluluwa. Again, sugar-coated preaching or poor presentation of the gospel might lead people to hell.
Kaya salamat po sa Panginoon, tayo dito sa church, ay magkakaroon tayo ng pagmamaster ng 8 gospel concept at story of hope. Sapagkat, kung naniniwala ka na ang mga pamarang iyon ang nakapagligtas sa iyo, dapat mong mamaster iyon at maibahagi mo din sa iba. At bakit natin gagawin ang pagmamaster ng 8 gospel concept at story of hope? Upang magkaroon tayo ng malinaw na presentation ng gospel na makakapag-akay sa ibang tao patungo sa buhay na walang hanggan. Una, Christian freedom must use in service. Pangalawa, ay adapting without compromising the gospel. At pangatlo, the supreme purpose. What is the supreme purpose ng ating pag-a-adjust? Pagiging servant sa lahat. Walang iba kundi maibahagi ang salita ng Panginoon. To share the gospel. Basahin po natin yung verse 22b to verse 23. Sabi niyan, I have become all things. Ready? Begin. I have become all things to all people. So, bakit po walang nagbabasa? Sabay-sabay po tayo. Verse 22b. I have become all things to all people, that by all means I might save some. I do it all for the sake of the gospel, that I may share in its blessing. So, sabi niya, makikita natin yung ultimate purpose, supreme purpose, kung bakit si Paul ay naging servant sa lahat. Upang maibahagi niya ang salita ng Panginoon. Sabi niya, I do it all for the sake of the gospel. Ano yung makikita natin na kaisipan na meron si Apostol Pablo in verse 22b? Si Apostol Pablo po, hindi siya idealistic. Na hindi niya sinabi dito, I have become all things to all people, that by all means, I might save all. Kundi sinabi ni Apostol Pablo, I have become all things to all people, that by all means, I might save some. Hindi siya idealistic na iisipin niya na lahat ng kanyang mga kasalamuha ay maliligtas. Kaya anong sabi po diyan? Basahin po natin. Ready now? Begin. Paul was realistic. He knew not everyone would be saved. Yet he refused to let pride, preference, or comfort stand in the way of reaching people. Alam ni Apostol Pablo na hindi lahat ng tao ay maliligtas. And that is the reality. Sapagkat alam natin na meron lamang pinili ang Panginoon sa kaligtasan. Pero sabi diyan, yet he refused to let pride, preference, or comfort stand in the way of reaching people. Sapagkat sa kabila na merong pinili ang Panginoon, we do not know kung sino-sino yun. Sino-sino ang mga pinili ng Panginoon sa kaligtasan. Kaya ano pong kinakailangan natin gawin? Kinakailangan nating mag-reach out sa lahat. Mag-reach out to all people. Kaya sabi ni Apostol Pablo, I have become all things to all people. Sa kabila ng ginawa niya ang lahat ng bagay para sa lahat ng tao, ang nasa isip niya, sabi niya dito, that by all means, I might save some. And Paul is doing it all for the sake of the gospel. Sapagkat gano'n na lamang ang kanyang tingin na kailangang maibahagi ang mabuting balita ng kaligtasan.
Kaya nga sabi sa last preaching, the harvest is plentiful, but the laborers are few. At ang tanong sa atin mga kapatid sa umagang ito, are you willing to become all things to all people, that by all means, you might save some? Are you willing to become all things to all people, that by all means, you might save some? At gusto ko pong bigyan ng linaw yung sinabi po dito ni Apostol Pablo in verse 22b. Nung sinabi niya, I might save some. Hindi po, nasa isip ni Apostol Pablo, ay hindi po siya ang magliligtas. Kundi ano pong nasa isip ni Apostol Pablo? Kundi siya ay gagamitin lamang na daluyan ng pagpapala ng mabuting balita ng kaligtasan, and through him, people might be saved. At napakaganda po pa na sinabi niya dito sa verse 23. Sabi niya, I do it all for the sake of the gospel, that I may share with them in its blessing. Ano po yung blessing? Ng bahagi ng salita ng Panginoon na gusto niyang ibahagi sa iba. Walang iba, kundi ang buhay na walang hanggan. Paul has been describing how he limits his own rights. Nakita natin ang pamamaraan na kanyang ginawa sa kanyang pag-reach out ng mga tao sa iba't ibang uri ng tao. At ginamit niya yung kanyang freedom in order to win others to Christ. Anong kanyang ginawa? He voluntarily participates in the Jewish religious system in some ways in order to lead more law-following Jewish to Christ. Yung mga tao, yung mga Hudyo na sumusunod sa batas, na alam ni Pablo na yung mga taong yon ay mali ang kanilang paniniwala patungkol sa makakapagligtas sa kanila, anong ginawa ni Apostol Pablo? He voluntarily participates in the Jewish religious system. Hindi para gawin yung kanilang ginagawa, kundi ang layunin ay para maiwin yung mga Jewish people patungo sa Panginoong Hesukristo. At ano pa? He openly lives as one under no obligation to the law in order to win Gentiles. And he even becomes weak in some sense for the sake of those who are weak in faith, ay magkaroon ng pananampalataya na sapat para makapaglingkuran sa Panginoon. Yan po ang ginawa ni Apostol Pablo to win different kinds of people. He became a servant to all. Sabi niya sa ating practical application, basahin po natin na sabay-sabay. Ready now? Begin. The glory of God and the spread of the gospel must be the central priority of our lives. At napakaganda po ng tema natin for this year. Bring them in and send them out. We must bring people to Christ sapagkat walang ibang sinabihan ng Panginoon na kinakailangan ng mga manggagawa kundi tayo lamang pong kanyang mga tagasunod. At gagawin natin ito dahil ang layunin ay malaman ng mga tao ang katotohanan ng salita ng Panginoon. Sabi diyan, the glory of God and the spread of the gospel must be the central priority of our lives. Kaya nakakatuwa po yung naging patotoo ni Brother Jomel kanina, na kung sakali man siya nga ay mapalayo, ay gagamitin niya ang kanyang opportunity to share the gospel sa kanyang mga taong makakasalamuha. Sapagkat kahit anong estado mo sa buhay, sabi diyan,
the glory of God and spread the gospel must be the central priority of our lives. Minsan ba inaisip mo o natanong mo sa sarili mo, nagawa ko na bang gawin ang lahat ng aking makakaya para makapag-akay ng mga kaluluwa? Nagawa ko na bang gawin ang lahat ng aking makakaya para makapag-akay ng mga kaluluwa? Meron ka bang compassion for the lost? Are you willing to be a servant to all in order to win them? Mga kapatid, tayo po ay magpursige. Sapagkat kung paanong tayo ay pinagtiyagaan ng mga nagturo at nag-akay sa atin, ipakita din natin ang pagtsatsaga at pag-ibig sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Kung paanong tayo naging matigas ang ulo habang tayo tinuturuan ng iba. At kung paanong nakita natin ang ating paglago bilang mga mananampalataya sa kasalukuyan, tayo ay magtiyaga din sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Una, our freedom must use in service sapagkat tayo ay able at meron tayong kalayaan to preach the gospel. Pangalawa, we must adapt and do not compromise the gospel. Pangatlo, we must partake to share the gospel with all that we have. Kaya ano pong hamon sa atin sa umagang ito? For our conclusion this morning, basahin po natin sabay-sabay. Ready now? Begin. Paul challenges us to live mission-minded lives. He reminds us that loving people often requires humility, sacrifice, and intentional effort. The call of Christ is not to comfort, but to commission. Hinahamon po tayo ng salita ng Panginoon na magkaroon tayo ng kaisipan na tayo ay nabubuhay bilang mga mananampalataya, hindi para magpakyut lamang sa loob ng iglesia. Kundi tayo ay magkaroon ng kaisipan na kahit saan tayo dalhin ng Panginoon, ay meron tayong misyon na ibahagi ang ebanghelyo sa mga taong nangangailangan. At kung tunay na meron kang pag-ibig sa mga taong hindi mananampalataya, kinakailangan na ikaw mismo ay marunong magpakumbaba. Magsakripisyo at meron ka dapat intentional effort sa mga taong hindi pa nakakilala sa Panginoon. Hindi yung ikaw na yung magbabahagi ng salita ng Panginoon, ay ikaw pa yung maarte. Sapagkat hindi ka makakapag-win ng mga kaluluwa sa gawain iyon. At hindi po ganyan ang itinuro sa atin na paraan upang makapagbahagi ng salita ng Panginoon. Kaya ano sabi ni Apostol Pablo? For though I am free from all, I have made myself a servant to all, that I might win more of them. Mga kapatid, let us be willing to lay aside personal preferences, cultural barriers, and selfish ambition, so that others might hear the gospel. Sabi yan sa huling bahagi, sabi dito, may we say with Paul, I do all things for the sake of the gospel. Mga kapatid, isang tabi mo ang iyong pride. Kung dahil lang sa ayaw mong magsakripisyo para sa ikaliligtas ng mga kaluluwa, ay papabayaan mo na ang mga taong nangangailangang makarinig ng katotohanan ng salita ng Panginoon. Mga kapatid, tayo ay naririto at naglilingkod sa Panginoon dahil merong mga taong nagtiyaga sa atin at tayo ay magtiyaga din para sa ikaliligtas ng ibang tao.
nawa ay sa taong ito, masabi din natin sa dulo, yung sinabi ni Apostol Pablo. Ang sinabi niya dito, I do it all for the sake of the gospel. Mga kapatid, let us use our freedom para sa Panginoon at para sa ikaliligtas ng marami pang kaluluwa. Tayo ay magpakumbaba para sa mga taong ninanais nating bahagihan ng salita ng Panginoon at sana nga ay makita sa ating paglilingkuran na meron tayong compassion at humility sa mga taong hindi pa nakakilala sa Panginoon. Yun lamang po sa umagang ito, tayo pong lahat ay manalangin. Maraming Diyos na dakila sa lahat, salamat po Panginoon sa iyong mga salita. Salamat po Panginoon sa buhay ni Apostol Pablo. Salamat sa puso na meron si Apostol Pablo para sa mga taong naliligaw ng landas, para sa mga taong hindi pa nakakilala sa iyo. Tunay nga po Panginoon, nalaman namin na meron kaming kalayaan sa lugar na pinaglagay mo sa amin to share the gospel. Meron kaming kakayahan. Meron kang kaloob sa aming mga kakayahan na maaari naming magamit upang makisalamuha sa iba't ibang uri ng tao at makapagbahagi ng salita ng Panginoon. Tunay nga Panginoon na salamat sa iyong mga salita at bigyan mo po kami ng compassion and humility to serve others, Panginoon. Salamat po Panginoon sa iyong mga salita. Tunay nga po na kung kami ay magiging kung kami Panginoon ay mag-iinarte sa buhay namin pananampalataya, wala po kami Panginoon magiging bunga at wala kaming maaakay patungo sa iyo Panginoon. Salamat sa naging halimbawa namin sa umagang ito. Salamat sa naging buhay ng Panginoong Hesus na amin na pag-aralan noong nakaraang linggo. Sa puso na meron siya para sa mga taong naliligaw ng landas. Salamat Panginoon sa iyong mga salita na meron kami sa umagang ito na puso ni Apostol Pablo para sa mga taong hindi pa nakakilala sa iyo. Bigyan mo din kami Panginoon ng puso, pagpapakumbaba, pagpapasakop sa iyong mga salita at pagiging servant sa lahat Panginoon upang mawin namin sila at magkaroon ng bunga ang aming pong paglilingkuran sa iyo. Tulungan mo na po kami, nawa ay hindi lamang namin naunawaan ang iyong mga salita sa umagang ito, kundi tulungan mo kami, Panginoon, na ang mga natutunan namin mula sa iyong mga salita ay mai-apply namin, Panginoon, sa aming personal na buhay at personal na pananampalataya at pagsunod sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mensahe ng iyong mga salita. Pagpalain mo na po ang bawat isa. Ito na po ang aming panalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.